Nakausap ko naman kahit papaano ang kapatid ni Second. Ayoko lang talagang maging dahilan para magkaroon sila ng ugnayan dahil ayoko matulad siya sa best friend ko. Wala sa vocabulary na magkapatid ang mahulog sa isang babae. Kaya alam kong masasaktan lang si Grace kapag nagpumilit. At kahit hindi man halata, nag-aalala ko para sa kanya. Kaya tutol ako sa ideyang mapalapit siya sa isang lalaking hindi siya kayang mahaling pabalik. Second's person over voice. Sir Second, maglada na daw po kayo dahil kayo na susunod. Sabi sa akin ng assistant ni King. Sinamaan ko ito ng tingin. Di ba sabi ko nga, ayoko sumala ngayon? Wala ako sa mood. Sigaw ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagbalatay ng takot pero wala akong pakaalam. Pero magagalit po si Direk Angela kapag nalaman niya walang scene na natapos habang wala siya. Depensa nito sa kabila ng pamumutla. Nagagawa niya ipagpilitan sa akin na sumalang sa scene dahil kung takot sila sa akin, mas takot naman sila kay King. Talagang kakaibang magalit ang isang iyon. Eh di magalit siya. Pakaalam ko naman. Tapos kapag nagalit ulit siya, sabihin mo umalis ulit at huwag nang babalik. Bulyaw ko ulit. Sa pagkakataong ito, talagang natakot na siya at iniwan ako. Naikuyom ko ang kamao ko dahil sa sobrang galit. Kahapon nagwala ako sa set namin at wala talagang pumigil sa akin dahil kapag may nagtatangka, ginugulpi ko. Wala akong pakialam kung maging masama ang tingin sa akin ng publiko at kahit mawalan pa ako ng fans, basta gagawin ko ang gusto ko. Araw-araw napapadalas ang pagpapadala sa akin ng death threat, habang si King hindi pa rin bumabalik mula sa kung saan man siya nagpunta. Kung galit siya sa akin dahil sa pagiging matigas ng ulo ko, dapat hinaharap niya ako, hindi yung aalis siya ng walang paalam. Palagi akong pumupunta sa kondo niya pero wala talaga siya doon. Kahit ang trabaho nito ay inasa niya sa iba. Nakakainis siya. Naiinis ako sa kanya. Pero kahit galit ako, palagi ako nandito sa location ngunit hindi para mag-shooting, kundi para magbigay ng sakit sa ulo. Dahil alam kong kapag hindi na ako kayang i-handle ng mga tao dito, mapipilitan siya. Nakakainis ka. Walang gumigising sa akin na maaga kaya ngayon masakit ang ulo ko. Palagi akong kulang sa tulog para lang hintayin ang pagsikat ng araw. Asiko, sa harap ng salamin. Napabuntong hininga na lang ako pagkakita ko sa sarili ko. Walang ahit, gusot ang suot kong polo dahil walang pumlansya. Tabingi ang necktie ko dahil hindi ako marunong mag-ayos at kahit sentron ko, wala sa tamang posisyon dahil hindi ako marunong kung paano ang tamang pagkabit. Mga bagay na si King ang palaging gumagawa at may alam. I'm a mess. Nakakapag-init ng ulo. Natiis niya ako ng 1 linggo. Napasabunot na lang ako sa buhok kung hindi ko nalagyan ng wax dahil naubos na at hindi ko rin alam kung saan binibili ni King ang brand noon na gustong gusto kong amoy. Derek! Dinig kong sigaw mula sa labas ng tent. Parang nanlaki ang tenga ko pagkarinig ko sa sigaw na iyon na kundi ako nagkakamali, boses ng assistant ni King. Isa lang naman ang tinatawag dito na Derek. Siya lang. Nandito na siya. Pabulong na tanong ko sa sarili. Excited na tumayo pero padabog din akong bumalik sa pagkakaupo nang maalalang galit ako sa kanya. Kumusta ang trabaho? Napangiti ako nang sa wakas pagkatapos ng 1 linggo, narinig ko ulit ang boses niya pero bigla din akong sumimangot. Hindi kayo nagmumukha na akong baliw dahil sa pinagkagagawa ko? Sorry po, Derek. Wala pong natapos dahil lahat ng scene po nandoon sa Sir Second kaso ayaw niyo pong sumalang at palagi mainit ang ulo. Sumbong nila. Napairap na lang ako. Mga sumbongera talaga. Ako nang bahala. Sagot niya. Sorry talaga, Derek. Hindi ko na narinig ang pagsagot ni King. Tinamad na naman siguro magsalita. Narinig ko ang pagbukas ng tent pero hindi ako lumingon. Nanatili lang akong nakaharap sa salamin kahit sa gilid ng mata ko, nakita ko ang pagpasok niya. Seryoso ang mukha na pinasadahan ako ng tingin, saka umiling. Bumalik ka pa. Pabalang kong sabi. Humakbang siyang papalapit sa akin pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Wala na ang galit ko. Bakit ba hindi ko magawang magalit ng matagal sa babaeng ito? Ganito naman talaga ako kapag nagagalit sa kanya. Makita ko lang ulit ang mukha niya, nawawala agad ang galit ko pero ayoko pa rin siyang pansinin dahil may tampo pa ako. May karapatan naman siguro ako magtampo dahil sa pag-alis niya nang walang paalam. Mag-ayos ka na. Utos niya pero hindi ako natinag. Napabuntong hininga siya. Natigilan ako nang iikot niya ang upuan ko paharap sa kanya. Nagkasalubong ang mga tingin namin pero agad ako nag-iwas. Second, panay-iwas lang ang gawin mo. So gay. Queen. Tawag niya.
Pilit akong pinapaharap sa kanya habang hawak niya ang baba ko pero nagmatigas pa rin ako. Pinalis ko ang kamay niya. Muling inikot ang upuan patalikod. Isa. May pagbabanta sa boses niya na singlamig ng yelo. Hindi pa rin ako lumingon. Kapag hindi mo ako pinansin, aalis ulit ako tuluyan ng hindi babalik kahit kailan. Nataranta ako humarap sa kanya. Mahigpit na yumakap sa kanyang bewang. Hindi na ako nakatiis dahil kapag umalis siya ulit, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin sa mga susunod na araw. Ang sama mo. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng mga mata ko. Kumurap-kurap ako para hindi tuluyang maluha pero hindi ko talaga napigilan. Napasinghot pa ako. Iniwan mo ako dahil lang matigas ang ulo ko. Naramdaman ko masuyo niyang paghaplos sa buhok ko. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya habang nakasubsob ang mukha ko sa flat niyang tiyan. Hindi ako umalis dahil doon. May kailangan lang talaga akong gawin sa New York. Bahagya siyang humiwalay sa mahigpit kong yaka para tingnan ang mukha ko habang ang mga braso ko'y nakapulupot pa rin sa kanya. Ano naman yun? Mas mahalaga ba sa akin? Kaya 1 linggo mo akong tiniis? Alam ko para na akong bata sa inaasta ko. Pero kailan ba ako nagkaroon ng pakialam sa iba? Basta gagawin ko lang ang gusto ko. As long as wala ko na agrabyado. Don't ask. Nandito na ako. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi ko. May ngiti sa labi niya kaya napangiti na rin ako. Hindi ka man lang naawa sa akin. Alam mo namang hindi ko kayang wala ka sa tabi ko. See? Ang dungis ko. Wapo ka pa rin naman. Kinurot niyang ilong ko kaya mas lalong lumapad ang pagkakangiti ko. Ganito kababaw ang galit na kaya kong maramdaman kapag siyang usapan. She's my only best friend at parte na siya ng buhay ko simula nung makilala ko siya. Utom na ako. Sumbong ko. Tinasan niya ako ng kilay kaya napayuko ako. Nalilipasin ako ng gutom kasi wala naman tagahanda ng pagkain gusto ko. Iniwan mo nga kasi ako. Alam ko kasi pwede siya magalit kapag nalaman niyang naging pabaya ko sa pagsunod sa pagkain ng masusustansyang gulay at prutas na kailangan daw ng katawan ko. Palagi niyang ibinibilin kaso hindi ko nasunod sa loob ng 1 linggo. Dasmayado siyang napailing. Tara, kakain tayo pero pagkatapos papayag ka ng sumalang sa scene na dapat mong gampanan, okay? Mabilis akong tumango. Hinila siyang palabas ng tent. Lahat ng tao sa set ay napabaling sa amin kahit ang mga tagahanga ko at ka-love team nang makita kami. Ngumiti ako sa kanila. Kita mo? Sabi nang si Derek lang ang gamot sa sumpong niyang sa Sir Second eh. Nagsimula na silang magbulungan habang ibang kababaihan ay nagtititili ng kawayan ko sila. Nakaakbay ako kay King habang papatawid kami sa katapat na resto. Nasa cafe pa rin ang location dahil simula nung umalis si King, wala nang naging formal na shooting dahil wala ako sa mood. Kung gaano kalakas ang tili at kilig nila dahil sa epekto ko, ganoon naman ka-bored at emotionless sa mukha ng babaeng inaakbayan ko ngayon. Napapangiti na lang ako kapag nakikita ang pagkayamot niya. Kahapon nakakatakot siya magwala pero ngayon dumating na si Derek. Ang saya-saya na niya. Ano kayong meron kay Derek at kaya niyang pakalmahin si Sir Second? Tinatanong pa ba yun? Sa ganda ba naman na Derek talagang aamo ka? Kahit gaano ka kasama, sabayan pa ng malamig na tingin. Tulad ng dati, hindi na lang namin pinansin ang iba't ibang opinyon na dinig namin dahil sa lakas ng boses nila. Sa kabilang banda, sang-ayon ako sa sinabi ng huli na ang taglay na ganda nitong best friend ko ay may kakayahang magpakalma ng kahit na sino. She's angelic in spite of having a cold stare. Perpekto ang hugis ng kanyang mukha pati na ang panga. Pointed as a nose, high cheekbone, na natural ang pamumula dahil sa taglay na kaputian, lalo kapag nasisinaga ng araw. Round brown eyes na napapalibutan ng malalantik at mahabang mga pilik mata na hindi kumukurap kapag nakikipagtitigan o gustong magbigay ng intimidation sa kahit na sinong kausap. And the best part? Her pouty lips na nasa katamtaman ang kapal kahit hindi lagyan ng lipstick, natural ang pula. Sa isang tingin pa lang masasabi mo ng malambot iyon. Masarap na halikan. Ang bawat pag-awang nito ay talagang nakakaakit. At kung katawan naman ang pag-uusapan ay pang modelo talaga. Mas maganda at sexy pa nga siya madalas kaysa sa mga artistang nakakapareha ko. Isa siya sa patunay na hindi lahat ng maganda at sexy pinipiling mag-artista. Your order, ma'am? Sir? Napakurap ako sa pagpukaw ng boss na isang waiter. Hindi ko na malayang nakapasok na pala kami sa resto at nakahanap na ng pwesto. Ilang sandali na pala ako nakatulala sa magandang mukha ng aking best friend. Ganun na ba ako kawili sa pagmamasid sa malaanghel niyang mukha para mawala sa isip ko ang nangyayari sa paligid?
Nakatingin din siya sa akin pero wala namang emosyon na mababanaag sa mukha niya. Tumikim ako bago bumaling sa waiter. Pakibigyan kami ng specialty niyo. Ibinalik ko ang tingin kay King. Same. Tapid niyang sagot. Tumungo ang waiter. Sandaling nagpaalam pagkakuha ng order namin. So, humugot ako ng malalim na hininga para sabihin na isang bagay na bumabagabag sa isip ko. Sorry sa nangyari last week. Matigas ang ulo ko kaya... Sorry. Inabot ko ang kaliwang kamay niyang nakapatong sa table. Marahan ko iyong pinisil. Sorry na. Umangat ang sulok ng kanyang labi na sunundan ng tango. Accepted. Bakit ang tipid mo na naman magsalita? Dumaldal ka dahil sobrang namiss kita. Ako? Gusto mong dumaldal? Tumango ako. Nakakapagod. Wala talaga akong aasahan sa'yo. You sure? Wala kang aasahan sa akin? Pilit akong umiti. Sinabi ko ba yun? Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, ikaw talagang inaasahan ko kaya loves na loves kita. Hindi na siya sumagot. Dumating ang order namin. Mabilis naman naming inabala ang sarili sa pagkain. Maraming tao sa resto dahil lunchtime at karamihan sa mga iyon sa table namin nakatingin. The place is simple yet relaxing. Typical dining na tipong mafe-feel mong nasa bahay ka lang. Masasarap din ang mga pagkain kaya hindi nakapagtatakang dinudumog ng customers. By the way, kamusta ka? May nangyari ba sa iyong kakaiba habang wala ko? Hindi ko mapigilan ang pagkawala ng malapad na ngiti dahil siya mismo ang bumasag sa katahimikan na pumapagit nga sa amin. Once in a blue moon mangyari ito dahil nga sa sakit niyang katamaran sa pagsasalita. Napahawak ako sa baba ko para umaktong nag-iisip. Wala naman. As usual, mas naging magulo at mas lalong napadalas ang pagtanggap ko ng death threat. Bali walang kwento ko. Death threat? Yeah, yung ikinukwento ko sa iyo na may nananakot sa akin. Hindi ko nalang pinapansin dahil alam kong kaduwagan lang ng kung sino man tao ang nagpapadala sa akin nun. Napatitig siya sa akin pero hindi na nagsalita pa. Muling bumalik sa pagkain. Ganon din ako. Tila biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mas lalo kasi siyang naging seryoso. Angela's person over voice. Pagkatapos ng shooting na buong magdamag naming ginawa, nakatanggap ako ng tawag kay General. Pinapupunta niya ako sa headquarters. Ayoko mang umalis sa kondo ko dahil sa labis na pagod, hindi ko maaaring baliwalain ang tawag niya dahil alam kong trabaho iyon. Good evening, Ms. Sanchez. Bating niya na makitang papasok na ako sa kanyang opisina. Just oras na ng gabi pero walang tulugan silang nagbabantay sa mga maaaring dumating na impormasyon ng mga asset namin sa labas. Good evening. Sagot ko, tinanguan siya. What is it all about, General? Direkta kong tanong matapos lumapat ang pang-upo ko sa visitor's chair na nasa tapat niya. Tumitig muna ito sa akin ng ilang sandali bago napabuntong hininga. Ano nangyayari sa hawak mong kaso, Ms. Sanchez? It's been almost 2 years pero wala pa rin nangyayari. Pinatawag mo ba ako rito para sabihin ang bagay na iyan? Sana sa tawag mo nalang sinabi. Hindi lang yun ang gusto ko sabihin sa'yo. Napag-alaman ng source ko na mas lalong lumalala ang pagpapadala ng death threat kay Mr. Miller. I know. Napasandal siya sa swivel chair at baka sa mukha ang frustration. Siya ang general namin. Isa sa pinakabatang general at binata ito pero dahil sa pagiging tutok sa trabaho, hindi na nagkaroon ng oras para humanap ng mapapangasawa. Kontento na ito na si Grace lang ang kasama sa buhay. Itinuring niyang anak kahit pamangkin niya lamang. Nakasuot siya ng uniforme ng departamento. Hindi iyon uniforme tulad ng sa pulis o sundalo dahil hindi naman kami nabibilang sa ganoong ahensya. Isang overall black ang suot niya. Ang tanging dekorasyon lamang ay ang mga stars sa bandang dibdib niya. Palatandaan kung ano ang rango. Hindi kami pulis, though connected kami sa ahensya ng gobyerno. Ang departamento namin ang humahawak sa mga kasong hindi kayang hawakan at lutasin ng mga tauhan ng gobyerno. Tumatanggap rin kami ng mga kliyente na nangangailangan ng bodyguards or security. Isang private agency na hindi kayang kontrolin ng gobyerno. Walang pinapanigan. Ang nasa loob lang ng field ang nagsusuot ng ganoong uniforme pero ang tulad namin mga out of field, ang kaso, pang sibilyan o anumang gusto naming isuot. You know? Kung alam mo bakit hindi ka kumikilos? Ngayon lang naging ganito katagal ang hawak mong kaso. At hindi tayo pinababayaran ng matandang Miller para lang mas lalong ilagay sa panganib ang anak niya.
Kulang na lang ay sigawan niya ako pero halatang pinipigil niya lang iyon. Oo, isa akong hard bodyguard para kay Second. Walang nakakaalam ng bagay na iyon dahil ayaw ng ama na ipaalam sa kahit na sinong anak. Sa pagnanais nito na maging normal at malaya ang kilos na Second. Alam ng ama ni Second na aayaw ito kapag sinabi magkakaroon ito ng bodyguard at babae pa. Maapakan ng pride at ego nito kaya mas mabuting ilihim na lamang. Konting panahon na lang. Wala akong ibang maisagot. Alam ko ng totoo lahat ng mga sinasabi niya. Hindi na mahihintay ang sinasabi mong konting panahon. Tell me the truth, Miss Sanchez. Sinasadya mo bang pabayaan ang trabaho mo dahil sa Second Miller ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang best friend mong si Mary? Seryoso siya, habang ako'y mabilis na nag-iwas ng tingin upang hindi niya makita ang pagtagis ng mga bagang ko sa pagbanggit niya sa nawala kong matalik na kaibigan. Nakakuyom ang aking mga palad habang ramdam na ramdam ko ang muling pagkabuhay ng galit at puot sa kalooban ko. Nasa ganitong trabaho na ako na mangyari ang bagay na iyon. Nalaman iyon ng buong departamento dahil sa pansamantala kong pagtigil sa trabaho na inabot ng 1 taon. At pagbalik ko, agad akong binigyan ng kaso. Mapaglaro siguro ang tadhana dahil ang kaso ni Second ang ibinigay sa akin. Sa mga panahong iyon, katatapos ko lang magluksa. Yun ba rason kung bakit pinababayaan mong makalusot ang mga death threat na natatanggap niya? Puno ng diin ang bawat salita niya samantalang ako'y hindi alam kung ano ang tamang salita para magtigil na siya. I hate this conversation. Nawawala ako sa focus at kusang nagsisilabasa ng mga emosyong itinago ko sa lahat gamit ang malamig na tingin at pakikitungo. Hindi mo maaaring haluan ng personal na bagay ang kasong hawak mo dahil bayad ang ating departamento at trabaho mo ang pangalagaan ng kliyenteng hawak mo. Tapusin mo ang kaso at kapag nagtagumpay ka, hindi ako makikialam sa mga susunod mong hakbang. Pero ngayong nasa duty ka, maging professional ka. Paulit-ulit ang pagsuntok ko sa punching bag na nakasabit sa training room ng bahay ko. Galit na galit ako at ito ang tanging paraan na alam ko para mahimasmasan at muling itago ang emosyon ko pagkatapos. Alam mo Angela, niyaya niya ako mag-date tapos ipakikilala niya raw ako sa mga magulang niya. Kinikilig ako. Ang sweet ng boyfriend ko, di ba? Halos, mga sign na siya dahil sa pagkukwento tungkol sa napag-usapan nila ng boyfriend niya. Hindi ko pa nakikita ang kasintahan niya dahil abala ako sa trabaho at hindi rin ako interesado. Yeah, Mary, sweet ang boyfriend mo. Labas sa ilong na sagot ko. Hindi ko naman alam kung paano naging sweet na niyaya lang naman ang date at ipakikilala sa magulang. Normal lang naman iyon kung seryoso ang lalaki. Hawan ko sa'yo, Angela. Walang tamis yung pagkatao mo kaya hindi ka makarelate. Kulang na lang magpakasal ka dyan sa trabaho mo. Basta ako, mangangarap dito. Nangingislap ang mga mata niyang niyakap ang una na nasa kama. Napailing ako bago pumikit dahil sa pagiging assuming niya sa mga sinasabi ko ng boyfriend niya. Ang sarap ma-in love. Sinipa ko ang punching bag. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko nakikita ang butas na ito at lumalabas na ang mga foam na nasa loob. Malapit nang maputol ang lubid na nakatali dito pero hindi pa rin ako tumigil hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Hingal na hingal ako na payakap doon nang nasa sahig na ito. Parang binabayo ang puso ko gamit ang baseball bat sa sobrang sakit nito habang patuloy sa pagpasok ng mga alaala sa utak ko kasama ang nag-iisa kong kaibigan. Siya ang naging pamilya ko simula na magkamalay ako dahil pareho kami lumaki sa ampunan. Sabay na nag-aral, sabay lumaki, graduate at sabay na namuhay. Sa isa't isa lang kami sumandal sa mga panahong may mga dagok sa buhay namin pero sa huling pagsubok na dumating sa kanya, hindi ko man lang siya nailigtas. Iniwan niya ako dahil sa isang lalaking nanakit sa kanya. I'm sorry kung hanggang ngayon hindi ko pa rin natutupad ang pangako ko. Unti-unting bumagsak ang mga luha sa aking mga mata. Hinayaan ko iyon dahil sa pagkakataong ito. Pagod na ako magpanggap na ayos lang ang lahat kahit hindi. Pagod na ako magpanggap na hindi ako binabalot ng galit kapag nakikita kong nakangiti si Second. Samantala, ang huling alaala ng kaibigan ko'y lumuluha dahil sa kanya. Nakakapagod magpanggap na ayos lang kahit hindi naman talaga. Nangako ako sa'yo magbabayad ang lalaking nanakit sa'yo. At hindi ko nakakalimutan yun. Maras akong tumayo at lumapit sa mga baril ko na nasa isang glass table. Patuloy sa pagbuhos ng aking mga luha habang inaassemble ko ang isang caliber 45 na paborito kong gamitin. Hindi na ako nag-abalang magsuot ng gear pagkatapos ko sa shooting range area dito sa training room ko.
Ang training room na ito ang tangi kong stress reliever sa mga ganitong pagkakataon. Isa itong silid sa basement ng bahay ko. Iba sa condominium na katabi ng condo ni Second. Sa tagal ko sa serbisyo, nakapundar ako ng malaking bahay na minsan ko lang madalaw dahil sa pagiging abala ko sa trabaho. Nandito lahat ng armas ko, mga baril, deadly weapons, granada, katana, mga bagay na maaari ko magamit para protektahan ang sarili ko. Sumigaw ako. Sabay na sunod-sunod na kinalabit ang gatilyo. Nakaturo ang uso ng baril sa target kung saan ang isang poster na katauhan ni Second. Iniisip kong siya ang tinatadtad ko ng bala nang sagay humupa ang galit ko. Mamatay ka na! Muli kong sigaw. Sa isang kisap lang naabot ko ang mga patalim na malapit sa akin at walang habas ko yung pinagahagis sa poster. Lahat sa muka at noo ang tama. Nasandal ako sa pader nang matapos ang lahat ng pagtutorture ko sa poster. Taas baba ang dibdib at balikat ko sa sobrang hingal. Ganito ako kapag masyado na akong binabalot ng matinding emosyon. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na totohanan kong magawa kay Second ang lahat ng ginagawa ko sa poster niya. Gusto ko siyang patayin gamit mismo ang mga kamay ko para naman makaganti sa lahat ng sakit na idinulot niya sa kaibigan ko at sa akin. Nawala ito ng dahil sa kanya na labis kong ipinagdurusa. I hate the fact na ako ang nag-aalaga ngayon sa kanya para hindi mapahamak kahit sa loob-loob ko ay kasasaya ko kapag namatay siya. Si Mary sana ngayon ang kasama ko, ang tanging taong nakakakilala sa akin at nababasa ang tunay na nararamdaman ko sa kabila ng malamig kong mukha at mga mata. Nangumupa na ang hingal at galit ko, saka lamang ako lumabas ng training room. Good evening, ma'am. Bati sa akin ang katulong, si Cindy. Tumango lamang ako. Tuloy-tuloy ako naglakad papunta sa kwarto ko at siya naman pagtunog ng cellphone na nasa ibabaw ng kama. Nagnalit ang mga ngipin ko nang makita ko kung sinong tumatawag. What is it, Salazar? Oh, ikaw ang unang nagsalita, himala. Nangaasar itong humalakhak. Damn you. What do you want? Gusto ko na matapos ang usapang ito para makapagpahinga na ako. You know what I want, Sanchez. Sumanib ka sa grupo ko. Napangisi ako dahil sa alok niya. Ilang beses na ba niya akong inalok na mapasama sa grupo niya? 10? 20? 30? Hindi ko na mabilang pero ang lagi kong sagot, no thanks. Humalakak na naman ito na parang nasa ilalim ng impyerno. Well. Good luck sa alaga mo. Baka mapahamak siya dahil sa katigasan ng ulo mo. Magdidiwang pa ang kalooban ko kapag nangyari iyon pero mas masaya pa rin ako kung ako mismo ang magpapahamak sa kanya. I don't care. Puro ka lang naman dada. Do it. Hamon ko. You know I can do that in just a snap. Then good luck. Sabay patay ng tawag at padapang humiga sa kama. Paglapat ng katawan ko, doon ko lang naramdaman ang labis-labis na pagod na pati mga binti ko hindi ko na maitaas. Hindi mo maaaring haluan ng personal na bagay ang kasong hawak mo dahil bayad ang ating departamento at trabaho mo ang pangalagaan ng kliyenteng hawak mo. Tapusin mo ang kaso at kapag nagtagumpay ka, hindi ako makikialam sa mga susunod mong hakbang. Pero ngayong nasa duty ka, maging professional ka. Tama si General, dapat ko munang tapusin ang trabaho ko sa professional na paraan at kapag natapos na, saka ako gagawa ng hakbang upang makuha ko ang hustisya para sa kaibigan ko. Nakakatanga. Sisiguraduhin ko ang kaligtasan niya para walang makasakit na kung sino man, tapos sa bandang huli ako ang papatay sa kanya. Masarap ma-in love? Yun ang paulit-ulit na sinasabi noon sa akin ni Mary na hindi ko magawang paniwalaan dahil kung masarap ang ma-in love, bakit humantong siya sa pagkitil ng sariling buhay? Minahal ba siya ng lalaking iyon tulad ng pagmamahal niya? Hindi, di ba? So ano ang kinasarap ng pagmamahal kung ito mismo ang papatay sa'yo? For me, love is useless. Kapag nagmahal ka, para ka na rin naghukay ng sarili mong libingan. Bumabagsak na mga talukap ng mata ko pero pinilit ko pa rin abutin ang picture frame kung saan ang picture namin ni Mary na parehong nakangiti. I miss you, Mary. Best friend. Bulong ko habang tinititigan ang mga mukha naming masasaya. Malapit na natin makuha ang hustisya sa paraang alam ko. Hindi niya lang pinatay ang katawan mo pero pati rin ang puso mo. At pagbabayaran niya iyon. Niyakap ko iyon bago tuluyang gupuin ang antok at balutin ng dilim. So, anong plano mo?
Tanong ni Grace. Umagang-umaga pa lang nang pumunta siya dito sa bahay at kumakain kami ng agahan. Kulang ang tulog ko pero may lakas pa naman ako dahil sanay ako sa pagod. Plano? Tumango siya habang sumusubo ng fried rice. Naikwento sa akin ni Uncle ang napag-usapan niyo kagabi. Kapag daw walang naging improvement sa hawak mong kaso, mapipilitan siyang sa akin nilang ipatapos. Natigilan ako. Pinakatitigan siya para alamin kung seryoso siya sa mga sinasabi niya. Tatanggapin mo? Nagkibit-balikat siya. Well, depende sa plano mo. Kaya nga kita tinatanong. Isa pa, busy rin kasi ako kaya ayokong tanggapin. Good. Akong tatapos ng kasong ito. Determinado kong tugon bago nagpatuloy muling kumain. You sure? Yeah. Ako ang nagsimula kaya ako rin ang tatapos. Akmang sasagot pa siya nang tumunog ang cellphone ko na nasa hapag. Nagkatinginan kami. Agad ko yung sinagot nang makitang si General Iyon. Bullshit, Sanchez! Sigaw nito sa kabilang linya. Nilooban ng condo unit ni Mr. Miller. At ngayon, nasa engkwentro mga taong pinadala ko. Natulos ako sa kinatatayuan dahil sa mga sinabi niya. Mr. Miller ang sabi niya. Alam kong sa second iyon dahil hindi naman siya mag-aalboruto kung hindi. I'm on my way. Tugon ko sa mabilis na tumakbo patungo sa aking silid. Kumuha ko ng mga baril at isinuksok iyon sa holster na nasa hita ko. Nakasuot ako ng white skirt above the knee, sapat para maitago ang armas doon. Isinuot ko ang leather jacket para may ipatong sa black sando na suot ko. Doon ko rin inilagay ang ibang bagay na maaari kong magamit. Grace, pakikuha ng sasakyan. Nagmamadali ang bawat galaw ko nang ma-activate ang speaker na connected kay Grace. Copy, Sanchez. Mas minabuti ko magsuot ng boots para maging komportable sa maliksing galaw. Mabilis ako nakalabas ng gate. Nakaparada na ang sakyan ko sa labas. Agad akong pumasok. Hindi nag-aksaya ng segundo na pinasibat iyon ni Grace. Tumawag sa akin ng secretary ni Uncle dahil hinahanap ka daw. Mabuti na lang at magkasama tayo. Ano ba nangyari? Niloob ang kondo ni Second. Alam kong hindi pagnanakaw ang motibo dahil nandoon daw ngayon ang mga taong pinadala ni General. Nakikipagbakbakan. Tangulang ang naging sagot niya habang seryoso ang mga matang mabilis na iniiwasan ang mga sasakyang nakaharang sa daan. Maraming bumubusina at sumisigaw sa bilis ng takbo namin. Inilabas kong ID ko nang mapadaan kami sa traffic enforcer sa lane na dinaanan namin. Emergency! Sagaw ko. Ayokong tatawag pa siya ng mga kasamahan niya para lang habulin kami. Maantala ang lakad namin. Ilang sandali lang, narating na namin ang tapat ng condominium. Hindi pa man iyon tuluyang na ipaparada ni Grace ay agad ko nang binuksan ang pinto at tumalon. Sumunod ka. Bulong ko. Nasa likod mo lang ako. Pag-apa ko palang sa lobby nakita ko na mga taong nagkakagulo. May mga pulis rin na akmang sasalubungin ako pero natigilan na ipakita ko ang ID ko. Marami akong kopya ng ID para sa mga ganitong pagkakataon dahil wala kaming tsapa tulad ng mga pulis. Simpleng ID lang para makilala nilang mula kami sa aming departamento na matunog sa mga kawani ng gobyerno. Kami lamang may access na malaman ang logo na nagpapatunay na totoo ang identity namin. Ingat po ma'am. Imbes ay sabi nito. Pumasok ako sa elevator na walang sinasayang na oras. Hindi ako naglabas ng armas. Matagal ko nang itinago ang pagiging agent ko dahil baka makaabala ito sa aking mga plano at isa pa, yun ang gusto ng kliyente namin, ang ama ng Miller Brothers. Hindi ako basta-basta gumagamit ng armas hanggat kaya kong malusutan ng kahit na anong pagkakataon. Pagdating ko sa palapag kung saan ang condominium ni Second, danig na dinig ko ang putukan. Pasimple kong ikinasa ang baril na kinuha ko sa aking hita at muli ring ibinalik. Nandito na ako. Tugon ko. Hindi pa man ako tuluyang nakakababa sa elevator nang makita ko ang pagbukas ng katabi nitong elevator. Ngumiti si Grace, sabay kindat sa gawi ko. Siya ang lula ng elevator. Ako muna. Tumango ako. Nasa dulong bahagi ang kondo at may mga kalabang sumasalubong sa amin na patuloy pa rin sa pakikapagputukan sa aming mga tauhan. Naglabas ng baril si Grace. Gumanti rin ang putok habang ako nanatiling nasa kanyang likod. Hindi ako sumali sa kanilang putukan dahil abala ako sa pagsilip sa loob kung nasaan sa Second. Ubus na ang mga nasa labas. 3 pa po ang nasa loob. Hawak si Mr. Miller. Malutong ako napamura nang marinig ang sinabing iyon ng aming kasamahan pagkakita sa akin. Anong lagay? Tanong ko. Hindi naman po nila sinaktan pero hindi nila pinapakawalan. No choice. Bumunot ako ng barila.
Naglakad palapit kay Grace na ngayon ay nasa bukana na ng pintuan. Tinapi ko siya sa braso para matuon ang atensyon niya sa akin. Cover me. Papasok ako. Nasa likod lang ako. Dinukot ko ang panyong nasa bulusan ng leather jacket ko bago patakbong pumasok. Ilang putok ang natanggap ko mula sa kanila ngunit agad ako nakatago sa likod ng couch kaya walang ni isang bala ang bumaon sa katawan ko. Tumango ako kay Grace na seryosong-seryoso ang mukhang nakikipagbarilan. Naglalakad siyang papalapit sa pwesto ko. 2 na lang. Sumilip ako. Nakaandusay na ang isa sa 3 natitira. May tama ito sa noon na ikinangisi ko. Nasa loob sila ng kwarto, hawak sa leeg sa second na nagpupumiglas. Nakatali ito sa isang steel chair na nakatagilid sa gawi ko. Hindi ko papakita ang armas ko. Baka mabuko ako ni second kaya ikaw ang umalalay sa akin. Ano ba naman kasi ang utak mo kung mag-isip? Ipagpapalit mo ang buhay mo para lang hindi malantad sa lalaking yan ang tunay mong pagkatao. Sermon niya. Sumunod ka na lang. Pagkatapos ko sabihin yun, mabilis akong tumayo kaya naagaw kong atensyon ng 2, pati na ni second.